Ang pagkapasunala ng one-year bar rule ang hinihintay para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Posibleng mas malakas pa umano ang reklamo dahil sa mga alegasyon ng nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Ayan ha, merong Madriaga, bago yan. Pasok yun dun sa impeachment. Diba? Kay Sara Duterte. Meron pa yung pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady, kay Martin Romualdez. Pagbabanta kasi sa tao eh. Wala po tayong karapatan na pagbantaan yung tao. Kung hindi ka naman ginagago, di ba? Pero kung pagbabantaan ka, bantaan mo rin. Balikan lang yan eh. Pero hindi ka naman binantaan, di ba? Sadyang mayabang at mahangin lang kayo, di ba? Napakayabang ng pamilyang Duterte. Tuloy natin. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Tila may nakaamba umanong bagong impeachment complaint na ihahain kay Vice President Sara Duterte ngayong Pebrero. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa programang On Point malapit na kasi February 6. February 6, merong isasampa di umano na impeachment laban dito kay Inday Sayad. Inday Sara Lustay Bastos Duterte. Kompleto ba? Inday Sara Sayad, Inday Bastos Sara Duterte. Nagkabali-baliktad na, grabe naman. Okay, shoutout po muna tayo kay Mercy. Sino ba to? Si Mercy Kana 6182. Shoutout po sa iyo Ayan. Ayan, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Kalimbangin nyo na po yan. Mag-like, share, subscribe na po kayo. Para po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin mga pre. Ayan, importante po yan para always po tayong updated at mag-notify po sa inyo yung ating mga live, mga uploads. So yun, tuloy natin. Ang Billionaire News Channel, sinabi ng dating senador na nakatanggap umano siya ng balitang pangungunahan ng ilang civil society groups at church leaders ang nasabing pagsasampa. Yun po ang aking... Bakit po, ay shoutout kay Ems RB. Bakit kaya makikisali yung mga church leaders dito? Ano sa tingin nyo? Ako may idea ko eh. Kasi yung mga church leaders na yan mga pre, ayaw po nila ng kumikitil ng buhay. Diba? Kasi nga church leaders nga eh. So dapat kapayapaan lang. So, paano po magiging mapayapa yung bansa natin kung itong mga nagbabanta, paggala-gala pa? Or hindi, dapat dyan ma-impeach para hindi na siya makatakbo ng kahit anong sangay ng gobyerno. Diba? So, suportado po yung gagawin ng mga church leaders na to, no? Oo. Dito sa pagsuporta or pagpapa-impeach dito kay Inday Sayad, Bastos, Sara Duterte. Suportado po natin yan. Diba? Babalitaan, iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders. Nabasahin natin to Dapat, ipipin ko to. Anong sabi dito? Dapat alam nyo pa, dapat ang iniinom nyo kung sino si Bongbong Marcos, hindi si Sara Duterte. Bakit natatakot ba kayong lumaban si VP Sara Duterte dahil alam na kung sino mananalo? Yung comment mo na yan, pantanga yan eh. Pambobo kang inutil. Bakit? Unang-una, ang tao hindi takot. Okay? Anduwag talaga mga Duterte kasi hinahamon ngayon ng barilan, hindi nga nagpakita yung mga yan. Suntukan, hindi nagpakita. So sila yung tunay na duwag at bakla. Bakit ipapa-impeach si Sara Duterte? Kasi nakitaan ng kapalpakan, pagbabanta, kumanta yung bagman. Diba? So ganun yun. May kapalpakan eh. Diba? Si PBBM, balik ta rin ko ngayon yung tanong, bakit takot ba kayo kay Pangulong Bongbong Marcos? Takot ba kayo kay Pangulo? Bakit nyo ipapa-impeach? Ibig sabihin, takot kayo. Ganun lang yan, huwag kang tatanga-tanga. Okay nang ina mo ka, bobo ka. Tarantadong comment yan. Pantanga yung comment na yan. Ang ina, may bulbul ka na sa puwet. Ganyan ka pa mag-comment. Ito pa, basahin natin.
Oh. Alam mo kung, ito, asan na ba yun? Alam mo kang vlogger ka, hindi ako vlogger. Vlogger ako. Okay ng ina mo. Vlogger ako, vlogger. Hindi vlogger. Magkaiba yung vlogger sa vlogger. Ay, tumanda kang tanga eh. Oo, palibhasa kasi 10 yung tatay mo, puki ng ina mo. Ha? Nagsama-sama yung tamod sa puki ng nanay mo, bobo ka. Oh, alam mo, alam mo kang vlogger ka, pag nanalo si Sara Duterte, baka mauna ka pa, Sara Duterte, titigil ka sa pagbabago, pagbabago si VP Sara Duterte. Tanga talagang comment na to, no? Oh, kahit na anong presidente pa yun, hindi kung binababoy ko nga yan, eh. Ha? Gusto mo, pag-umpugin ko kayo ng tatay mong karton? Bobo. Yan na, nangangarap ng gising bangag talaga. Ini-imagine na maging president si Sara. Tanga-tanga. Hoy! Droga pa more! Ang ina nag-i-imagine. Lutang ang puta. Nag-i-imagine na president na daw si Sara. Naku, tatanga-tanga ka talaga. Tuloy natin. Magpa-file nito. At they're hoping na this time mabibigyan ng puwang. At kagandahan nito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Kumpiyansa sa Trillanes, napapabor sa mga magiging complainant ang ihahaing impeachment complaint, lalo na't halos kapareho raw ito ng inihain noong nakaraang taon. Ani Trillanes, kung pumasa ito sa Kongreso last year, malaki ang posibilidad na pumasa rin ito ngayong taon sa kabila ng dumaang eleksyon at bagong komposisyon ng mga kongresista sa 20th Congress. Matatanda ang ilan sa cited grounds for impeachment ni VP Sara sa lumusot na reklamo ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd at OVP na parehong hawak noon ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Base raw sa nakita ni Trillanes, idaragdag sa ihahaing reklamo laban kay VP Sara ang affidavit ng nagpakilalang dating security aide nito na si Ramil Madriaga. Kabilang dyan ang mga alegasyon ng misuse. Mahirap yatang patulan nito si JC Abendano mga preso. Click nyo na lang yung pangalan, hindi na po papatol dyan. Duling pala to, duling. Yung isang mata na tingin dito, yung isa dito. Sorry po sir hindi na po kita papatulan. Duling ka pala. Hindi na po kita papatulan. Mahirap pumatol sa may kapansanan sa mata. Chinek ko eh. Sorry po Kaya pala yung isang mata mo, nakatingin doon, yung isa dito. Hindi na po kita papatulan sir, sorry na. Kawawa ka pag binaboy-baboy pa kita. Ako na yung naawa sa'yo Nga? Use of confidential funds, kaugnayan ni VP Sara sa mga pogo at mga drug lord at iba pang umano'y korupsyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Hindi naman natin inaano yung mga banlag pero kung banlag ka, tas tatanga-tanga ka, diba? Nakakahiya ka. Nakakahiya ka, walang pambihira naman. Ang ganda daw ni Sara sa paningin niya Diyos ko pa. Assuming makapasa doon sa sufficient... Kasi dito sa impeachment ni Sara Duterte mga pre, nakalagay din doon na kumbaga nung tumakbo po si Sara Duterte, ang ginamit po is pera galing sa madumi. Pera ng mga drug lords. Tumatanggap si Sara Duterte, di umano. So yun. Isa pa yun. Impeachable yun. Diba? Tatakbo ka, mangungulekta ka. Kahit nga sa mga kaibigan mo, bawal yan Pera pa kayo ng drugs. Yun yung kaibahan doon. Kaya, sabi ko sa inyo, itong impeachment ni Sara dito, durog talaga. Lalo na't wala nang magtatanggol sa kanya sa Senado. Pag nakalusot yan sa Kongreso, yari.
itong si Sara Duterte sa Senado. Bakit? Walang bato. Lahat mga DDA senators nagtatago na eh. Oh. Yari. Si Bongo dumikit na kay PBBM. Diba? Ano na yan? Kaya, kabahan ka na, Sara. In form and in substance. Palagay ko hindi naman kami magkakaproblema ng ganon dahil ang pagkakaalam ko, ang ipapasa rin na impeachment complaint ay almost the same as yung na-transmit sa Senado. So if it's good enough for the House leaders, House members last year lang yon, it should be good enough for the House members this year. Di ho ba? So yan po ang ang nakita ko lang na ang nabalitaan ko lang na variation dito ay yung nadagdag na mga affidavit at allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Matatandaang nitong nakaraang linggo, naghain din si Trillanes at isang civil society group ng isang plunder complaint laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Trillanes, kumpiyansa siyang lulusot ang isinumite nila sa nasabing ahensya, lalo na't iba na raw ang dynamics ng politika ngayong wala na sa pwesto si former President Rodrigo Duterte. Unang-una meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable na merong judicial body na magpe-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala nung panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. Sinubukan ng Billionaire Ang sakit noon, kasama yung pamilya nila. News Channel na kunin ang panig ni VP Sara pero wala pa itong sagot sa kasalukuyan. Pero una nang sinabi ng bise sa isang interview noong nakarang linggo na tila fundraising scheme lang ang pagpirma sa kanyang impeachment. Wala na, Sara. Dapat nga maaga pa lang mag-impake ka na, bumaba ka na sa pagka-vice president mo. Wala ka naman, padahig-dahig ka lang. Travel ka lang. Walang bilang, hindi ka na nagtatrabaho. Mas makabubuti payo ko sa'yo para makatakbo ka pa sa 2028 habang maaga pa. Bumaba ka na sa pagka-vice president mo. Baba ka na, mahiya ka naman. Kasi pag na-impeach ka, yari ka. Hindi ka na makakatakbo sa kahit anong sangay ng gobyerno. Pag na-impeach ka, impeach ka na. May kaso ka pa. Kasi sigurado ako pag ikaw pag na-impeach ka, tatadtarin ka talaga ng kaso. Yun yung nakikita ko dyan. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman mabasa po natin yung inyong mga komento, inyong mga reaksyon. Ayan at yun nga pala, nakalimutan kong i-prepare to Merong isang video dito no? About kay Sara Duterte. Ayan like, share, subscribe lang po para naman po maging updated po kayo. Ayan. So move po tayo sa next topic natin mga pre.